Okay, ang itatakil natin ngayon ay ang 10 common mistakes na nangyayari o ginagawa ng mga YouTube creators. So, ready ka na ba? Tara, umpisa na natin. Okay everyone, welcome back to my channel. This is Dadrick again, talking about the reality of life. So, kung bago ka dito sa channel ko na to, huwag mong kalimutang kalabitin yung subscribe button sa baba. And don't forget to hit that notification bell and click all para lagi kang updated sa ating mga bagong updates. Ayan. So, ngayon ang pag-uusapan natin yung mga madalas nating nakikita o napupunan natin ng mga tinatawag nga natin na common mistakes ng isang YouTube creator o yung mga tao na nag-create ng channel sa YouTube dahil gusto raw nilang maging YouTuber, influencer, vlogger, etc. 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 Pero marami mga bagay na nagawang pagkakamali sa kanilang mga ina-upload na video. Ano ba ang mga nagiging cause ng mga ganong sitwasyon ng mga pagkakamaling ito? Kaya para maintindihan mo ng husto ang mga dapat mong baguhin or maunawaan, panoorin mo hanggang dulo para sabi nga wala kang malalaktawan at maunawaan mo at unti-unti mong ma-improve kung paano mo ginagawa ang bawat content na ina-upload mo. So, ready ka na ba kayo? Tara na! Ito na ang ating 10 common mistakes. Ayan, kasi makikita ninyo pagka naka-portrait, ganyan, di ba? May dalawang block sa magkabilang side. So, nagiging narrow yung view ng nanonood sa atin. Kaya, much better kasi instead na naka-portrait ang cellphone ninyo pagka nagbablog kayo or gumagawa kayo ng videos, dapat yan naka-landscape para sabi nga full view. Nang hindi nasasayang yung magkabilang gilid na yan at mas malaki yung napapanood o nakikita ng mga viewers. Okay? So, always remember na dapat naka-landscape lagi kung uploader ka sa YouTube. Pero kung sa Facebook ka naman nag-upload at wala ka naman YouTube channel, is okay lang naman yung naka-portrait kasi sa Facebook kasi lagi tayo nakatingin ng patayo ang cellphone natin. Okay? So, it's just a simple reminder. Ayan, makikita nyo. Ganitong itsura pagka doon ka sa screen nakatingin at hindi doon sa lens. Kailangan i-practice mo na nakatingin ka doon sa lens ng camera mo para nagkakaroon ng tinatawag na, ayan, titingin ako sa lens. From here, nakatingin ako sa sarili ko. Dahil ang feeling kasi ng iba, pagka nakatingin ka sa sarili mo sa screen, is masyado kang curious or conscious sa sarili mo. So, better na ang mata mo is nandito. Ayan, makikita niyo pagkakaiba. Nakatingin ako sa inyo. So, focus on the lens. Pagka nag-video ka, nagka-capture ka na sarili mo, i-practice mo yan, gawa ka ng maliit na video, tingnan mo yung pagkakaiba sa sarili mo. Kasi napaka-importante nung tinatawag na yung eye-to-eye contact natin doon sa nanonood sa atin. Yung parang personal mo siyang kinakausap. So, nararamdaman niya talaga yung hinahatid mong message. Okay? So, always remember this part. Kasi napaka-importanting bagay. Naka-landscape ka nga, nakatingin ka naman sa sarili mo. So, that is totally wrong. Yun ang mga bagay na dapat nating tatandaan. Kaya, bago ka mag-upload, is tignan mo muna yung magiging itsura mo. You make a sample before you create that video na gusto mong i-upload. Okay? Today, tuturuan ko kayo, i-explain ko sa iyo yung tungkol sa ano nga ba yun? Yung ayan, okay. Nakita ninyo yung tinatawag natin dead air, yung dead spot, no? So, yan yung nangyayari na pag may nakalimutan ka sa editing madalas, nakakalimutan nating alisin, no? I-cut. Kasi nga, it's a waste of time sa mga nanonood sa atin. So, focus sa paggagawa ng video, especially sa mga ganong part na nabobore na yung nanonood. Okay? Ayan, ganito kasi yung mangyayari pagka hindi ka nagsasalita ng magandang ayos or nakataas pa ayos yung video mo. Kasang hina-hina, tapos maglalagay ka ng bagong music ng boses mo. Ano pang maiintindihan ng tao? Ano bang pinapakinggan nila? Yung bang sinasabi mo or yung background music? So, iwasan yung mga ganitong bagay.
Then, marami kasi natatakot like sa tinatawag natin na CPR or yung copyright claim, right? Nangyayari kasi madalas, gusto natin naglalagay ng background music, pero nananaig sa atin yung gusto natin. Kasi hindi po pwedeng gusto natin kasi nga may mga pinagbabawal na part. Unang-una, property nila yung kanta na yon or kung ano man yung gusto mong ilagay dyan, lalo na yung mga sikat na tugtog, yung mga sikat na uso ngayon, di ba? Meron dyan sa TikTok na sinasayaw or whatever. Then, pag nagkaroon ng CPR, natataranta na, nakatanggap pa ng fake news, kesyo i-delete, kesyo ayaw ni Lolo ng ganyan, mga ganong salita, then bigla mo i-delete. So, nagsasayang ka lang ng time and effort because of those mistakes. Kaya mas maganda na, dito naman sa YouTube kasi may mga free music, at kailangan ba talaga ng background music ng video mo? Sometimes kasi yung background music, kinakailangan lang i-attach yan dyan if nagpipit doon sa ginagawa mo. But if it is not naman kailangan na mangyari, okay na yung nagsasalita ka lang dyan kasi mas maintindihan ng mga tao kung ano ba yung sinasabi mo instead of, katulad nga na nabanggit natin, natatabunan yung boses mo dahil tuwang-tuwa ka doon sa tugtog na inilagay mo. Kaya para maiwasan yung mga CPR na maraming nalilito na natatakot, better na sundin mo yung rules, no? Yung tinatawag na community guidelines regarding sa mga CPR, sa mga music na pwede mo i-attach dito sa YouTube. Merong YouTube audio na free of CPR. Kaya yun na lang ang gamitin mo kung talagang gusto mo na meron kang background music. Okay? Ayan. And this part naman, yung niche. Ano ba yung niche? Yun yung content mo. Ano ba yung gusto mong iparating? May mga sinasabi nga dyan na musical, or yung cooking, or yung mga tutorial, or yung mga educational. Those are the niche na ginagawa ng iba, or yung mga reaction video, like reaction doon sa mga bagong music, sa singer, or sa politika, or whatever. So yun yung niche nila. Doon sila nakafocus, doon nila ina-arrange yung kanilang mga videos na ina-upload. So ano ba yung niche mo? Napaka-importante kasi na para maintindihan din naman ni algorithm kung ano ba talaga yung content mo. Ako kasi, may mga multiple akong contents but it all varies on the reality of life. Kaya nakalagay yun doon sa about part ng aking channel na yun ang aking mga contents. So if I talk about life, about parenting, or I talk about this storytelling, or I talk about political, or I talk about education, or I talk about this, these are all part of the reality of life. So, nandoon yung pinaka-niche ko. So, kahit sasabihin na halo-halo yung video, no, it's not halo-halo. Siyempre, may iba-ibang topic ang bawat buhay. Kaya pag-isipan mo, ano ba talaga yung plan mo dyan sa channel mo? Para maintindihan ni algorithm, ano ba yung niche mo? Saan ka ba niya i-recommend? Madalas marami tayong makikita or mapapanood, no? Tutorial. Pero the mere fact is, hindi ko maintindihan kung tutorial ba yun or educational ba yun. Then gagawin nila na yung boses, yung parang chipmunks. Kasi make it serious para seryosohin ng mga viewers yung content mo or yung video mo. Kasi nagtuturo ka tapos ginagawa mong kengkoy, tapos ganun yung boses. Hindi maintindihan ng maayos, hindi maunawaan yung sinasabi mo. So, iwasan yung mga ganung bagay. If you're looking to say na this is a tutorial, make it a serious, gawin mo lang proper, yung tama ba yung approach para mas naiintindihan ng tao, ano ba talaga yung ipinaliliwanag mo, ano yung itinuturo mo, ilagay mo yung mga clips, iayos mo yung mga slides, i-arrange mo siya ng tama na nagsasalita ka ng maayos, malinaw, hindi yung sasabihin na, ang pangit kasing tingnan dahil unang-una, kung para sa sarili mo, natutuwa ka sa ginagawa mo, naisip mo ba na yung mga target viewers mo ay natutuwa doon sa ginawa mo dahil wala naman silang naiintindihan. Ang nangyayari is nawawalan ka ng viewers dahil ikaw mismo ang sumira doon sa video mo. So, iwasan yung ganitong way ng mga tema ng pag-e-edit na nakakasira sa content mo. Okay? Then the other thing kasi, no, pag gumagawa ka ng vlogs or something na meron kang tutorial or in-explain or something, dapat meron kang script. Hindi naman sinabi na fully scripted na nakasulat lahat at binabasa mo kasi magmumukha ka ng mga robot pagka ganon. Ibig sabihin na meron kang script, gawa ka ng bullet points kung ano ba yung mga topics from the start up to the end. Para at least hindi ka nawawala. Then arrange your mind. Kung sasabihin nga naka-freestyle ka or sasabihin na you created everything according to sa memorize mo or kung ano man yung mga tinatopic mo or tinatackle mo,
malinaw na maiintindihan ng mga tao nang hindi ka parito. Normal kasi sometimes, sabi nga, pag nagsasalita tayo na na-mention mo na, it's not redundancy naman na, katulad nga ng nasabi ko kanina, normal na sinasabi natin kasi it's a reminder. You know, sometimes people na mga nanonood naman, mga nakikinig, sometimes na overlook no, ng mind nila yung kanila pinakikinggan. So sometimes, reminding what you have said earlier, it's okay. Pero pag ikot ka na ng ikot, that's redundancy. Kaya dapat meron ka mga bullet points na tinatawag na ginagawa para habang nagbablog ka is naka-arrange siya ng tama. So, that's another part. And one thing, no, kung meron kang nag-create ka ng YouTube channel, dapat lagyan mo ng profile picture. Hindi yung nangyayari parang ganito. Ayan, 'di ba? Nakita mo ganyan. So, paano madidetect ng tao o sino ba yung channel owner, di ba? In that part kasi, at least inintroduce mo yung sarili mo, ano ba yung content mo, sino ka ba talaga as a YouTuber, as a vlogger, or whatever, kung ano man yung nagiging takbo. So, introduce yourself with the proper picture, hindi yung picture ng dingding, o hindi yung picture ng kortina ninyo, or picture ng kung sino. It has to be you kasi channel mo yan eh. So, people will know you kung sino ba yung pinanonood nila, diba? Kasi may mga caricatures or something, but generally your profile picture should be you yourself para mas magandang tingnan. Sabi nga, professionally done. Then most of us wanted na katulad na nakikita sa iba, no, yung mga tinatawag na expensive equipments. Kung nag-i-start ka pa lang naman, if you're just having your phone just like me, no, yung phone lang naman ang gamit ko, dito yung video, arrange, boost ng audio, lagay ng background for all the whole editing process. Ito lang yung pinagtsatsagaan ko. Pero sabi nga na i-deliver ko naman ng maganda. It's not about those expensive equipments na kailangan mo para sabihin na maging full-fledged YouTuber ka or vlogger ka of what reason. Kasi kung hindi mo naman i-arrange, katulad nga mga nabanggit natin, yung content mo, baliwala expensive equipment because expensive equipment will not help you to improve your content kung hindi mo rin lang naman gagawin yung mga dapat at nararapat para sa mga viewers. Always remember, hindi yung gusto mo kasi ang dapat mong iniisip. Ang iniisip mo what the viewers will look upon dito sa tinatawag na search engine na YouTube. Kasi ito nga ang isang parte kung saan tayo naghahanap ng mga bagay na may gusto tayong matutunan, malaman, tutorial, educational, or whatever. Kaya mas dapat alam mo kung ano yung mga gagawin mo. Ayan. So, I hope na sana yung mga naibigay nating mga tips ay makakatulong sa inyo how you will improve your content sa bawat pag-upload mo kasi napakalaking bagay yan. Dahil katulad nga ng mga nabanggit ko sa ating mga lumang mga YouTube topics, sa mga naunang YouTube topics, no, ang ating primary target are the YouTube viewers. So, kung hindi sila matutuwa o hindi nila magugustuhan yung iyong mga nagiging approach dahil nga mga hindi nila naiintindihan, yung mga nabanggit nga natin, di ba, malasyadong malakas yung background music, etc., etc., etc. This is, you are losing yung tinatawag na nagagrab mo na viewers. Kasi, if we will be focusing on the factor no, sa mga YouTube creators to YouTube creators, hindi naman magiging ganun kalaking tinatawag nating suporta coming from them because may mga iniintindi rin naman silang sarili nilang channel. So, mas maganda na ang unang-una mong target lagi ay ang mga organic o yung mga YouTube viewers na nagse-search, naghahanap ng mga bagay that will entertain them, educate them, help them of their needs na kung ano man yung niche ng iyong content na para mag-stay sila, which is mag-help sa ating retention. Okay? So, ayan mga kaibigan, maraming salamat sa inyong oras ng panonood at pakikinig. Again, sana nakatulong sa inyo ang ating mga tips na naibigay para naman sabi nga sa improvement nating sa bawat isa. Again, this is Dadrick talking about the reality of life. And mega shout out to all my subscribers. And thank you very much to my new subscribers. And if you're not yet subscribed, please don't forget to click like, leave your comments below, subscribe, and don't forget to hit that notification bell and click all so you'll not miss any new updates from me. And don't forget to share so we can spread the love and the knowledge. At muli, nandito ang ating mga
Little Warriors at ang ating mga valued members na sana masuportahan nyo rin sila, at sa mga nagnanais na magparating ng tulong sa ating mga munting anghel, either you can visit our Facebook page, Piso para sa Anghel, na doon po mga detalye ng mga bata. Pwede nyo pong ipadala sa kanila directly, sa kanilang mga magulang, ang inyong mga donasyon. May mga ilan po sa ating mga Little Warriors ang naapektuhan ng bagyo, na sana humihiling muli sila at nananawagan sa inyo, sa may mga mabubuting puso na kayang magpaabot ng kanilang tulong para sa kanilang kinakaharap sa ngayon. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta. At kung may mga tanong kayo at may mga suggestions na gusto ninyong ating pag-usapan, andyan ang ating comment section para pag-usapan at maibigay ang inyong mga panig, at mapag-usapan natin at magawa natin ng video kung paano ba natin siya maibibigay at may papaalam sa nakararami. Again, maraming salamat. This is Dadrick talking about the reality of life. And always remember, that's what I'm always saying, life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced. So, ingat po ang lahat kung nasa panig man tayo ng mundo, lalong-lalo sa ating mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Ingat to my family, mommy, I love you so much. To my two kids, DX and Tricia, I love you guys. Ingat. To God be the glory. God bless us all.